Ngayon, siyempre, importanteng malaman din natin ang milestone ng Philippine Air Force and what could we expect from the 70th anniversary celebration of the Philippine Air Force. Balikan po natin si Carla Paderna at Jules Giang live pa rin sa Clark Airfield sa Pampanga. Good morning, Carla and Jules. Babalikan po natin si Carla Paderna at Jules Giang live po dyan sa Clark Airfield sa Pampanga. Pinag-uusapan po natin ngayon ang 70th anniversary ng Philippine Air Force, isang sangay po yan ng Armed Forces of the Philippines. Ang programa po, ayon po sa ating mga kasamang live doon, magsisimula po ito ng alas 2 ng hapon at dadalo po si Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin na po natin what to expect for the celebration. Carla and Jules, good morning! Hello again, Dayan. Yes, live na live pa rin tayo dito ngayon sa Clark Air Base dito sa May Pampanga at nakikisa nga tayo sa 70th anniversary ng Philippine Air Force. Tama ka dyan, Jules. At kanina nga nakita natin ang makabagong kagamitan ng Philippine Air Force at malayo na talaga ang narating ng isa sa pinakaunang Air Force dito sa Asia. So to tell more about their projects, mandates, and reforms, makakasama po natin si Colonel Joselito Ramos, Philippine Air Force 410th Maintenance Wing Commander, and Colonel Romel Roldan, Philippine Air Force Chief Air Force Strategic Management Office. Good morning. Good morning. Happy anniversary. Maraming salamat. Okay, let's start po para po sa lahat ng mga viewers natin. Pag-usapan po natin yung pinakamandato po ng Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force na ayon sa Admin Code of 1987 ay mag-provide, mag-train, equip, and provide forces for the conduct of prompt and sustain the air operations for the defense of the Philippines. Kaya ang mission namin is to organize, train, equip, maintain, and provide forces. Kami po ay force provider. Sir, ano naman po ba yung pangunahing proyekto ng Philippine Air Force? Sa ngayon, we are deeply involved in capability upgrade. Kung nakikita nyo ngayon, at sa harap natin kanina, ang ating mga bagong fighter aircraft, yun po ang aming dream, ang ambition po ng Philippine Air Force, ang ma-equip po natin ang ating hukbong himpapawid. Kaya ang mga proyekto po namin ay sa capability upgrade o sa ibang tinatawag na modernization ng Philippine Air Force. Okay, kaugnay po nun, no, kay Colonel Roldan naman, palawigin pa po natin, speaking of the modernization of the Philippine Air Force, ano-ano po ba ina-expect ng ating sambayan ng Pilipino hinggil nga dito sa mga pagbabago? Bukod sa modernization, ang aming organization as an Air Force ay nagtra-transform. Okay. So ngayon, mas nakikita na ating mga kababayan ng mga bagong eroplano, bagong kagamitan. Bukod doon, ang Air Force ay nagbabago rin in terms of our organization, ang aming, at lahat ito ay nakaangkla sa aming PAP Flight Plan 2028. Pero ito naman, gusto ko lang kamustahin ang ating ginagawang proseso ng mga makabagong kagamitan gaya ng additional fighter jet, counter-insurgency aircraft at ilang maritime patrol aircraft. Nakasaad sa ating revised modernization program ang listahan ng mga equipment, lahat na yon, armas, eroplano na ating bibilhin ng ating gobyerno para sa mga susunod na taon. Aside dito sa 12 FA-50, magkakaroon din tayo ng multi-role fighters. Magkakaroon din po tayo ng long-range patrol aircraft at marami pang iba. Okay. Colonel Ramos, pag-usapan naman natin, siyempre, ang Pilipinas bilang isang archipelago, napakarami natin mga isla. So ano po ba yung mga panibago ninyong hakbang para po siyempre mapanatili yung seguridad at maproteksyonan yung borders po natin? So yan, Jules, ang challenge po talaga sa atin ay napakalaking area na kailangan natin i-monitor ang ating maritime domain. Ating haba ng coastline ng Pilipinas eh. So sa bandang ito, kasama sa ating programa, ang upgrade natin ay ang pagbili ng long-range patrol aircraft o maritime patrol aircraft para makapagbantay ng ating karagatan at mabantay ng ating resources, hindi lamang ng intrusion ng ibang forces. Okay, so today marks your 70th anniversary, but in 5 years will be your diamond or 75th anniversary. Ano pa po ba, meron pa po ba tayong inaabangan? Ano po ba yung vision natin in the next 5 years? Lahat po ito ay naka-anchor nga sa flight plan, kaya ang aming tema po ay ang operating terms namin ay partnering and sustainment. Ang ambisyon po namin ay continuity. Sana nakalatag na po ito, nakabalangkas na po lahat ng plano ng Air Force so that in the year 2028, magagawa po namin ang aming mandato ng tama at
maayos. Alright, Colonel, sa puntong ito, no, magbibigay naman po ng tanong. Isa po namin co-host live po mula sa aming studio sa Quezon City, si Diane Carrier. Go ahead, Diane. Maraming salamat sa iyo, Jules and Carla. At syempre, ang aking rin pong pagbate ng happy anniversary po sa Philippine Air Force. Syempre kay Colonel Ramos at Colonel Roldan. Sir, alam naman po natin na isa rin po sa mabigat na issue na papag-usapan po ngayon ay yung banta ng terorismo. Ano po ang mga hakbang po sa Philippine Air Force para po masiguro po natin na talagang gwardyado po ang border ng Pilipinas at wala na pong mangyari pang hindi maganda po sa ating mga kababayan, sir? Okay, thank you so much, Diane. Colonel, ang tanong po ng aming co-host, ngayon nga po lumalakas po yung threat on terrorism dito sa Pilipinas, lalo na sa southern part of the Philippines. Ano po yung ginagawang hakbang ng Philippine Air Force para po siyempre masugpo po ito? At tulad ng sinabi kanina ni Colonel Ramos, patuloy ang pag-upgrade, ang pag-improve ng capability ng inyong hukbong himpapawid. Tulad din ng sinabi ko, hindi lang ito makabagong armas, nandun na rin po ang panibagong training. Ganun din ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at ganun na rin po alinsunod sa direksyon ng gusto ng ating gobyerno. Nakipagkaibigan pa tayo sa ibang bansa. So talagang may emphasis dito on collaboration and syempre yung pag-sustain nga. Okay, marami pong gusto ding mapasali o mapabilang sa Philippine Air Force. Ano po ba ang proseso para po mag-apply sa Philippine Air Force? Thank you. Nais po naming anyanahan ng mga kabataan na sumali sa ating Air Force. Ngayon po, lalo na ngayon na dumarami ang ating air assets. Napakadali po ng proseso. Pumunta lang po sa aming mga headquarters. Ang qualifications po natin, number one of course ay citizen ng Republic of the Philippines. Pangalawa, kung gusto mo maging officer, papasok ka sa Officer Candidate School, ang kailangan ay ikaw ay 21 to 29 of age, physically and mentally fit at good moral character. Ang candidate soldier naman, ikaw ay 18 to 24. Ngayon, ang height requirement namin, ibinaba po namin. Gusto po namin bigyan ng ma-capture yung mga talent po natin kasi ang height naman natin ng Pilipino hindi na makataasan. So binaba po namin ng 5 feet. Pero may condition po kasi yung ating ibang eroplano nagre-require na mas mataas. Okay. Kaya nasa 5'2". Ito pong bago nating mga jets, itong mga FA-50PH, ano pong height requirement dyan? 5'2". Kasi pagkatapos silang matanggap sa Air Force bilang officer, mag-a-apply sila for pilot training. Ang requirement po dun isa ay dapat 5'2" ang taas mo. Okay. Colonel Roldan, napahapiyaw lang po bago tayo magtapos. Ano po ba yung magaganap na programa mamaya dito sa Pampanga? Mamayang hapon, tayo ay biniyayaang makasama ang ating Pangulo para sa ating simpleng seremonya ng ating 70th anniversary. Dito pa rin yun sa Clark Air Base. Again, happy anniversary. Pero panghuling mensahe na lang po para po sa ating mga manonood ngayong umaga. Sa ngalan po ng aming Commanding General, si Lieutenant General Edgar Fayurina, samahan niyo po kami sa aming pag-celebrate ng aming ika-70 anibersaryo. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. Kaya po narito ang aming mga air assets ngayon ay dahil po sa suporta nyo. At sana po magpatuloy po ito. At para salamat din po sa pagtitiwala na binibigay nyo sa amin para magampanan namin ang aming tungkulin na kayo'y protektahan. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Muli nakapanayam natin live dito sa Clark, Pampanga si Colonel Joselito Ramos, ang 410th Maintenance Wing Commander, at si Colonel Romel Roldan, ang Chief ng Air Force Strategic Management Office. Thank you so much at mabuhay po kayo. Alright, ngayon naman po, balik tayo sa studio. Go ahead, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Jules Gayang at Carla Paderna live dyan sa Clark Airfield sa Pampanga. Mabuhay po ang Philippine Air Force. Happy anniversary!